Na? Hindi pa. Kailan? Kailan? Sa Friday nga. Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 5 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ikalawang bugso ng malaki ang taas presyo sa krudo kasado na. Karagdagang supply ng langis paparating na sa bansa. Ayon po yan kay Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. Grupo ng mga employers na nanatiling kampante sa hakbang ng gobyerno kontra krisis sa langis, publiko pinakakalma. Ronda Pilipinas. Stable na presyo ng mga pangunahing bilihin tiniyak ng supermarket group. Ronda Pilipinas. Isang pampaserong bus sa Switzerland nasunog. 6 na katao po ang namatay. Ronda Pilipinas. UST, UP at Adamson tabla sa unang pwesto sa UAAP Season 88 Softball. Ronda Pilipinas. Janine Gutierrez itinangging nagdadalang tao na siya. Ronda Pilipinas. Ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag may mataas na fitness goal ang isang tao ay nauuwi sa failed fitness journey? Ha? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Kabataang Pilipino nalululong sa online gambling. Dumadami. Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Ano na, Department of Energy? Ano na ginagawa nyo? Ano na nangyari? Nag-aantay yung mga kababayan natin. Ano ba talaga dapat gawin para bumaba ang gasolina? Yung mga jeepney driver ay parang, ang feeling ko doon sa mga jeepney drivers, ako, sa lahat ng mga binabasa kong article at pinanonood ko ng mga interview, kahit sa, hindi lang DWIZ, kahit sa ibang istasyon, sa ibang planeta. Hindi, ibang istasyon. Parang ayaw ng mga jeepney drivers ng yung fuel subsidy. Parang mas gusto nila yung talagang isuspend yung excise tax sa mga gasolina. Yung per litro ang gusto nila. Kasi nga yung kanilang yung subsidy na ibibigay sa kanilang gobyerno, yan daw po ay magagamit nila ng mga 1, 2, 3 araw. So mas maganda isuspend na lang. Pero nakita niyo ba yung statement ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi kakayanin ang 2 araw?
o 2 linggo, last 2 weeks ng Congress, hindi daw kakayanin eh. O sa paano ngayon? Ano inaasahan natin? Wala na. Oo. Oo, alam nyo, dun sa mga tinatawag na contingency fund, ha? Yung mga contingency fund ng contingency fund, baka pwede nyo nang gamitin yan. Ha? Dito ho sa alalay sa mga, ay alam nyo, dun sa mga okay lang yun eh, yung mga drivers, fuel subsidy, pero ang umiiyak talaga na talaga namang nagrereklamo matagal na yung mga middle class. Alam nyo ba yon? Hindi naman kasi ganito, no? Hindi naman ibig sabihin kapag meron kang sasakyan mayaman ka. Hindi totoo yun. Oo. Dahil yung iba, struggle yan yung binabayaran nilang monthly amortization ng sasakyan. Talagang tinatrabaho nila yan. Monthly binabayaran nila yan eh. Hindi naman, alam nyo, yung iba, oo, totoo yan. Meron yung iba, hindi lang isang sasakyan at meron yung iba, 2. Kasi yung iba, ginagamit kapag coding na napakahalaga ng trabaho. Yung mga taong pong ganyan, hindi naman sila mayaman eh. Hindi sila mayaman. Sa totoo lang, kailangan lang talaga nila yung sasakyan. Tulad ng mga, mga nagbebenta ng lupa, ganyan. Nagbebenta ng bahay, mga real estate properties, mga ganyan, di ba? Yung mga ganyan, hindi naman ganun kayaman. Kaya nga sabi ng mga middle class, paano naman kaming mga hindi kasi ang lagi nilang sinasabi yung mga mahihirap na siyempre okay lang 'yun. Okay lang 'yun, walang problema 'yun. Okay lang 'yun na tulungan ng gobyerno yung mga kababayan natin na talagang hikahos, ha? Yung poorest of the poor. Pero wag naman nating kalimutan na tulungan yung mga middle class. Alam niyo ganito 'yan, ha? Yung mga middle class, bigyan mo ng bigyan mo ng stub para sa free meal. Kukunin nila yan. Sigurado yan. Kukunin nila yan. Bigyan mo ng mga libreng stub para makalibre ng MRT. Sabihin mo na, MRT, LRT. Bigyan mo yan. Kukunin nila yan. Kasi malaking tipid din yan eh. Nagtitipid din yung mga middle class eh. Pag binigyan mo ng mga meal stub yan, bigyan mo ng 3 beses, o 3 meal stubs, kukunin ho nila yan. Kasi nga, makakasave din sila. Huwag rin natin kalimutan na sila ay tulungan din. Di ba? Hindi natin na inaalis yung tulungan yung poorest of the poor. Okay lang yan. Walang problema yan. Pero huwag din natin kalimutan, totoo yun, na dapat tulungan din po natin yung mga middle class. Yung okay, may bahay sila, nangungupaan sila, meron silang sasakyan, pero hindi naman ho sila mayaman eh. Hindi sila mayaman. Tulungan ho natin kasi kadalasan, itong mga middle class na ito ang kinukuha na naman natin ng mga malalaking tax para ibang tulong sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Okay lang yan. As I've said, okay lang yan na tulungan sila. Pero wag din natin kalimutan yung mga pinagkukuhanan din natin ng tax. Di ba? Kaya nga, sabi ko, bigyan mo ng mga free meal yan, yung mga libreng pakain ni Mayor, kakain yan. Ha? Pag kami mga birthday yan, kakain yan. Bigyan mo ng mga stub yan para sa free meal, kukunin yan. Bigyan mo ng stub yan para sa libreng pasahe, kukunin yan. Oo, dahil yung kanilang gastos ay talagang nakalista yan. Nakalista yan. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Ay, nako! Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, epektibo na ang 2 bugso ng malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ngayong araw, Marso 11. Ipinatutupad ang utay-utay na oil price hike sa harap ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ang presyo ng gasolina, 1 peso hanggang 6 pesos 50 centavos kada litro.
Sa diesel naman ay may dagdag na 2 pesos 50 centavos kada 11 hanggang 11 pesos 50 centavos kada litro. Ulitin ko nga para magulo yun. Sa diesel naman ay may dagdag 2 pesos 50 centavos hanggang 11 pesos 50 centavos kada litro. Parang di ko na sana inulit para mas masakit eh. Samantala, sa kada litro naman ng kerosene ay posibleng tumaas ng 5 pesos 50 centavos hanggang 17 pesos 50 centavos, 17.50. Parang ang sakit. Kabilang sa mga kumpanyang nagpatupad ng staggered price, staggered yung ibig sabihin, utay-utay ha, ng price hike and yung pag-adjust ng presyo ng langis o yung kanilang mga gasolina ay ito. Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty, at yung Sea Oil ba? Yan ba yung, ano ba yung kay Bong Sunday? Ha? Clean Oil. Nalalagot ka, pinaalala mo sa akin. Bilang tugon sa paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ronda Pilipinas! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak, dalawang beses kasi yung word na Pangulo. Again, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yun, sapat ang supply ng langis sa bansa at may mga karagdagang shipment na paparating sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna pa rin ito ng kanilang patuloy na paghahanap ng alternatibong supplier upang matiyak ang sapat na supply ng petrolyo. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na maaaring ipatupad ng pamahalaan ng pagbabawas ng fuel excise tax kapag umabot na sa itinakdang antas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Anya, plano niyang i-certify bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers upang tugunan ang tumataas na presyo ng petrolyo. Kapag natapos na ang committee report sa Senado at Kamara, ipinaliwanag ng Presidente na maaaring gamitin ang nasabing kapangyarihan kung ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot na sa average na $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi otomatikong magre-resulta ang pag-abot sa naturang threshold sa pagbawas ng excise tax, kundi magbibigay lamang ito ng kapangyarihan sa Pangulo na ipatupad ang hakbang kung kinakailangan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tanggap po tayo ng report. Panukalang pagkakalooban ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa langis tatalakay na ngayong araw sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celio Ortega. Bueno, Ate Celi. Uumpisahan ng talakayin ngayong araw ang panukalang pagkalooban ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para isuspindi o ibaba ang excise tax sa petrolyo o produktong petrolyo. Pangunahan ng pagdinig ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian at ng Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Tiwala sina Senator Gatchalian at Cayetano na magagawa nila itong ipasa bago mag-break ang session sa susunod na linggo. Ayon kay Senator Cayetano, simpleng bill ang panukalang pagkalooban ng poder ang Pangulo para sa pagsuspinde ng excise tax kaya madali nila itong maipapasa. Maaari anyang isang public hearing pagkatapos ay agad na itong maipresenta sa plenaryo ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Yes, because it's actually a very simple bill on giving the President the power to reduce or suspend the law that imposes the excise tax. So, no need Simple for a lang special naman. session. Dapat naman hindi. Okay. Dapat matapos namin. Yun ang ibig ko sabihin. Sinabi naman ni Senator Gatchalian na pwedeng pagkatapos ng hearing nila ngayong araw ay agad na itong dalhin sa plenaryo ng Senado. Oras na sertipikahan itong urgent ng Pangulo, wala nang 3-day rule kaya maaari na nila itong ipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob ng isang araw. Kaya sa tingin ni Gatchalian at Cayetano, hindi nakakailanganin ng special session para sa naturang deal. Ito si Patrol 19, Celio Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At alamin na natin ang magiging weather for today and the coming days.
Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At kasama natin si Daryl Justin. Magandang morning po sa inyong lahat. Sa latest sa lagay na ating panahon, lumalakas pa po yung bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa natong ganap na tropical storm na may international name na Nuri. Huling namataan sa layong 1,220 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 80 kilometers per hour. Pakanluran o Timog Kanluran, Timog Silangan pala, southeastward ang direksyon na tinatahak ng bagyo sa labas ng area of responsibility sa bilis na 10 km kada oras. Sa ngayon, mababa pa rin po ang tsansa o halos unlikely ang pagpasok pa nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang umiiral na weather system sa atin po ngayon ay ang northeast monsoon o amihan pa rin na hindi lang sa Luzon nararamdaman kundi pati na rin po sa Visayas. Asahan po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Metro Manila, the rest of Luzon at buong Visayas ang bahagyang maulap hanggang sa maulat na papawirin na may mga pag-ambon po at malalamig na simoy ng hangin dala ng amihan habang may hinang mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao habang ang trough o buntot ng nasabing tropical storm ang nagpapaulan at nagdadala rin po ng mga pagkulog at pagkidlat dyan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Sa ngayon, bukod sa nasabing bagyo sa labas ng Area of Responsibility, wala pang inaasahan sa monitoring domain, wala pang namamataan sa monitoring domain natin na maaaring mabuong sama ng panahon. Sa susunod na 2 araw by Thursday and Friday, asahan po ng Metro Manila ang maganda at maaliwalas na panahon mula 21 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, inaasahan din natin na maaliwalas at maganda panahon mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Metro Davao, magiging sulit pa rin po ang lagay ng panahon natin pero may tsansa ng may hinang thunderstorms po sa may Mindanao area. Lalo na po bukas araw ng Huwebes, 25 to 32 degrees ang agwat ng ating temperatura. Ang inaabangan ng mga fans ni Papa Jackson, ang oras ng tulog at tilaok ng manok. Alas 6:07 po yan ng umaga at ang gising niya at paglubog ng araw. Yan hindi. Naririnig niyo pa ba yan pagkahuma? Baka nagtataka kayo totoo yan Ano yan ha? Kung Yung 6:07 yan ang gising. Gising ba tulog? Tulog. No? Tulog yan, tulog. 6:07 ang umaga tulog. 6:06 ang gising. At yan po ay napatunayan kaya hindi na namin let's prove it dahil na-prove na po namin yan. Siya mismo nagsabi. Totoo yan. Totoo naman yan. Very good kayo. Ang tawag doon, subtle promotion. 6:06 po yan mamayang gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report. Whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Malapit na ha. Magsisimula po si Papa Jackson alas 9 ng gabi, di ba? Alas 9 ng gabi hanggang alas 12. Okay? Para mas maintindihan po ninyo ang sinasabi namin. Malapit na May pa-cute na logo doon, no? Yan. Okay. We have, yan na pala yung countdown. So we have 25 days to go. Kano binayad ni Papa Tama? Jackson sa ano? Ilan? 25. 26? 26. 26 26. ba yun? Ito pala. Sadali, dapat pala nagpagawa pa ako ng isang countdown. Kalimutan ko sabihin eh. 10 days to go. Birthday mo na. Hindi, huwag na yun. So, meron tayong 26 days to go. And ilang hours yan? 35? 10. Ay, parang 10 hours eh. Okay, 10. 10 hours. Kasi nakalagay, nagre-represent. Mas kita ko dito, 26 days, 10 hours, and 36 minutes. Yan. Para mas maintindihan nyo to, pakinggan nyo to. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with
DWIZ nationwide soon. Nationwide Yan na. via satellite. Yung 1980s version. Abangan niyo po yan, malapit na. At total ni-remind na ho namin kayo tungkol sa programa ni Papa Jackson dito po sa DWIZ. I-remind ko rin po kayo dito po sa huwag matakot magpayakap o magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat po tayo miyembro at siguradong sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 27 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Oras hatid. Balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tanggap po tayo ng isang report. PCSO nakiisa sa 2026 National Women's Month Kick-Off Ceremony. Alamin po natin ang isang special report. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa kick-off ceremony ng National Women's Month Celebration na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ang programa ay nagsilbing panimula sa isang buwang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mahalagang papel, kakayahan at kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng lipunan at sa pagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipina. Bilang ahensyang naglilingkod sa mamamayan, ipinahayag ng PCSO ang patuloy nitong suporta sa mga programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan, lalo na sa larangan ng kalusugan at serbisyong panlipunan. Ang pakikilahok ng ahensya ay patunay ng pakikiisa sa layunin ng pamahalaan na bumuo ng isang inklusibo at patas na lipunan para sa lahat. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy na kailangan o sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Tanggap tayo ng isang report. Pangulong Marcos nakipagpulong sa mga U.S. defense officials. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng United States Department of Defense upang talakayin ang pagpapalakas ng defense partnership ng Pilipinas at Amerika. Sa pulong kasama si Undersecretary of War for Policy Eldridge Colby na pag-usapan ang pagpapalakas ng deterrence sa Indo-Pacific region at pagpapabuti ng interoperability ng Armed Forces of the Philippines at militar ng US. Kabilang din sa mga tinalakay ang nalalapit na balikatan exercises na arangkada sa susunod na buwan. Samantala muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa Mutual Defense Treaty upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totalas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Isa pang report. 4-day work week ipinatupad na sa NIA. Alamin natin ng report ni Patrol 48, Jen Patrolya. Jen? Ipinatupad na ng National Electrification Administration ang 4 na araw na on-site work at 1 araw na work from home arrangement bilang bahagi ng kanilang energy saving measures. Ito'y matapos ilabas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Memorandum Circular Number 114 na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya kasunod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Una nang hinimok ng pamahalaan ang pribadong sektor na ikonsidera ang pagpapatupad ng 4 na araw na on-site work week o kaya staggered work hour scheme upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon sa pamahalaan, layunin nitong makatulong sa pagtitipid ng enerhiya at gastusin sa gitna ng lumalalang tensyon at military conflict sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang presyo ng petrolyo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam po ninyo, isa ho sa mga pinag-uusapan itong 4-day work week. Actually, isa sa mga pinag-uusapan din yung mga hindi kasama ba? Di ba sabi ng DepEd hindi kasama ang mga estudyante lalo na sa public school. Sa ano yata? Sa private pwede. Oo, dahil nasa linya po natin ngayon para mas maintindihan po natin. Kakayanin pa ba yung mag-o-online ng mga kabataan na ito? Dahil dito sa mga pagtaas ng presyo ng gasolina, yung mga pamasahe ng mga teacher o kaya yung mga estudyante, kakayanin pa ba? Lalo ngayon, nagtataasan ng mga presyo ng gasolina, sigurado yan. Sigurado yan. Ang susunod na tataas dyan, yung pamasahe. Sigurado yan. At alam ko may parang petisyon ang mga transport groups na 5 pesos yata eh. Haba, laki. Nasa linya po natin ngayon ang founding president po ng National Parent Teachers Association. Nasa linya natin ngayon si Mr. Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang araw po. Isa pong napakamagandang umaga, Sir Dennis, no? At salamat po sa muling pag-imbita po. Salamat po. Okay. Good morning. Ito ho munang pag-usapan muna natin yung mga teacher muna. Bago natin puntahan yung kakayahan pa ng mga estudyante. Palagay po ninyo bilang pong representative po ng mga magulang, sabagay, tayo, no? National Parent Teachers Association. Paano nyo po tinatanggap ito? Napag-usapan nyo na ho ba ito sa inyong grupo? Yung 4-day work week para sa mga teacher muna? Actually, no, sa ngayon wala pa kami masyadong pag-uusap diyan at kahapon po nando kami sa DILG at inaayos namin kung ano gawin ng PTA, po. Ang sa ngayon po, ang National PTA, we fully support, no, kung ano po yung dapat gawin ng DepEd ng ating pangulo, ng ating gobyerno. Para nga po tayo, no, kasi nga apektado tayo ng mga pag-aaral. No. Kung titingnan po natin na sa ibang sektor, no, kung papapasukin po natin ng mga teacher, dapat din po nakasama din po sila sa sinasabing 4-day work, 4-day work week. On-site. Opo. And then Friday, no. So okay naman po 'yon at ang po talaga dito ay napaka kumbaga and then ultimo lahat ng ating mga magulang, teacher, estudyante ay talaga pong maapektuhan. Yung regarding po kasi nagawa naman na natin ito, Sir Willie, before, di ba? Itong dating COVID time natin, nag-online yung lalong-lalo na yung mga estudyante. Yes po, no. Kaya nga kumbaga at least hindi na po ito bago, no. Nga na po lahat talaga po dito. Ngayon po okay naman po ang ating mga internet, ang ating mga gadget na sobra-sobra ang oras ang gamit sa project. Ang problema niyan yung mga magulang, no, na hindi nila alam kung asan yung kanilang kung sino may iiwan sa kanilang mga anak. Usually ang ating mga karamihang mga magulang inaasa sa ating mga teacher at eskwelahan yung kanilang mga anak. Meron ho akong binabasa kanina na isang article, Sir Willie, regarding ho dito sa pagpapabalik sa mga kabataan sa online, bilang isa ho daw sa naging epekto nung ginawa po natin nung COVID, nag-online, since ang iba naman daw po ay hindi ganun kaganda ang internet at yung iba'y sa telepono lang talaga nag-aaral at yung iba'y walang laptop. Ang suma total daw po nito yung pagkahina ng ating mga estudyante sa reading comprehension. Parang isa daw po yun ang isa sa mga negative effects ng pagiging online ng mga bata nagkulang. Kumbaga, bakit na naman daw po natin gagawin ulit? Yun na nga ho yung epekto. Your comment, Sir Willie.
Actually, yun talaga pong napakalaking problema natin Oo. dito sa ating online Napakalaki ng epekto sa ating mga bata, sa mga magulang, lalo na po sa ating pag-aaral, sa ating sa maski po sa ibang bansa, yan po ang findings at nakita niya naman po natin yung naging epekto sa tawag dito sa study ng EDCOM, talaga pong bumaba ang ating literacy, no? Opo. So, yun po ang po dito. Sa ngayon po, hindi po maiiwasan, kung ang sinabi ng gobyerno at ang ating po dito is siguro, dapat tiyakin na hindi maapektuhan ang serbisyo ng mga magulang sa kasi estudyante ng DepEd. Siguro kailangan ng updating, Sir Willie, no? Baka yung natin, yung style natin o yung proseso natin na ginawa before noong COVID ay pwedeng i-rehash o i-update o baguhin, Sir Willie. Yes po. Sa ngayon po, yan po yung aming priority kasi nga po meron na po rin tayong tinuturo mga AI sa ating mga kasama, sa ating mga magulang. And priority po namin is to educate parents on the importance of education, lalo na sa paggamit ng tamang online. Kasi nga po, nakita po natin nung nakaraang COVID, karamihan po ng ating mga magulang hindi po well-versed paggamit ng internet at work from home. Ang talaga po magiging problema po natin dito yung pagka-hook ng mga bata. Karamihan naman po nakikita natin na kapag sa computer lang, hindi naman po talaga nakakapag-concentrate, lalo na sa cellphone. Mas marami po yung oras sa games kaysa po sa kanilang pagtutok sa kanilang pag-aaral. Tama po yung punto ninyo, Sir Willie, kasi kakailanganin talaga ng tulong yung mga kabataan, yung mga estudyante natin na manggagaling sa mga magulang, Sir Willie. Yes po. Po dito, maski nakatutok po ang magulang, makikita po naman natin, nakikita niya sa Facebook, sa YouTube, na kunyari nag-aaral pero nag-gaming. So yun po dito ang talagang napakalaki, napakasama ng epekto ng ating mga tawag dito sa online ng ating sa kabataan. Yun hong kahandaan ng mga teachers po going back to the online proseso po at saka yung mga module na tinatawag. Yun po ba'y problema pa rin? Kumbaga, hindi pa rin nakaredy yung mga teacher natin. Ano ho ang ginawa before na may mga pagkukulang? Napunuan po ba ito o ganun pa rin ho yung reklamo ng mga teacher, Sir Willie? Sa pagpasok po ng EDCOM 2, tsaka EDCOM EDCOM po napakalaki po ng tulong at ang ating Senate at Congress marami na po pagbabago, especially sa pag-upo ng ating buting Secretary Angara at ang ating Pangulong Marcos nakatutok po sa edukasyon sa ngayon. So talagang buong gobyerno po natin is on the team, especially yung ating Education Committee ng both Senate, Congress at saka ang EDCOM nakatutok po sa pagbabago. Ang po dito sa ngayon, ang mga module, yung mga po is kumbaga at least hindi na po masyadong binibigyan ng problema dahil nakatutok po tayo sa ngayon sa pagpapataas ng antas ng ating literacy ng ating mga estudyante. So sa online po ngayon, siguro meron tayong 4-day work and then 1 day online, hindi naman po masyadong magiging problema. Basta patuloy lang ang konsultasyon sa stakeholder at tapos yung suporta na makabuluhang reforma sa ating mga pangangailangan sa edukasyon. Okay, so ang stand po ng National Parent Teachers Association, open po kayo na to go back online, lalong-lalo na dito sa tumataas na presyo ng mga gasolina natin, Sir Willie. Yes po, we fully support ang para mapanatili natin ang mahusay na serbisyo. Dapat ang lang po natin i-prioritize natin ang kapakanan ng mga mag-aral at ang ating kalidad ng edukasyon. Dapat manatiling priority yung ating edukasyon, especially during this time of crisis, na medyo nasa crisis po tayo. At ang po dito, sa ngayon po, tama po ang ginagawa ng ating DepEd. Okay. Sa bagay, Sir Willie, malapit na magbakasyon ng mga kabataan ngayon Marso na ngayon
Yan po ang magiging problema natin dahil napakainit po. Oo, Yun isa po yan. yung ano, tuwing sa kaya pong malakas ang kuryente. Okay. Yan po. Iwan na po natin yung subject. Ihabol ko lang po itong issue na ito na nasa aking harapan ngayon. Napag-usapan na ho ba sa PTA National, ito hong mass promotion, Sir Willie? Ano ho yung pinakahuling comment dito ng PTA, National PTA? Nasa study pa rin po yan, ano, especially sa EDCOM po, ano, last hearing po, ano, sa Oo. literacy, no, Yes on po. Tuesday sa Senate. Opo. Binalangkas po namin yan, kasama po kami doon. So talaga pong gumagawa ng paraan at maganda po ang ginagawa rin ng DepEd, no, ng Senado at ang ating mga education advocates, no, yung ating mga NGO, no, especially yung mga partners natin sa education, talaga pong ang ano po dito, nakatutok po tayo sa literacy at ginalagyan po ng atin ng mga solusyon. Yun po yung ating ano dyan. Pero wala pa ho kayo na pag-uusapan regarding po dito sa mass promotion, Sir Willie? Ano na ho yung pwedeng gawin ng mga teacher? Kasi parang sa teacher po yata itong mass promotion, Sir Willie. Actually po, talaga po napakalaking problema sa mass promotion po. No? Talaga pong hindi po maiiwasan kung makikita po natin kapag binagsak po ng ating mga teacher, sila madadagdagan pa rin po ang kanilang trabaho. Tapos po, ang automatic dyan, sila rin po ang sisisihin. Kasi nga po, kapag ka nagkulang ang bumagsak ang estudyante, sinasabing kasalanan ng teacher. Yun po ang dapat mabigyan ng tamang solusyon. Sa ngayon po, marami pa pong pagbabalangkas na at pag-aaral po sa ating portion po. Opo. So ibig sabihin wala pa ho ito. Wala pa ho tayong solusyon o napag-uusapan na magiging solusyon dito po sa mass promotion, Sir Willie? Actually, sa amin sa PTA po, mukha pong mahihirapan po. Sa ngayon po, binabalangkas pa lang po at ang ano po dito, sa last hearing po, yan po yung tinutukan. So baka maging problema pa ito sa susunod na pasukan, ano, Sir Willie? Ngayong taon, 2026-2027? Actually, makikita po natin yan siguro that remains to be seen and then siguro nga po hinihigpitan po. So, ang solusyon po kasi diyan ngayon is talaga pong pataasin ang antas ng ating illiteracy. At kumbaga at least empower our teachers. Siyempre ngayon po, nasa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yung ating mga declogging ng ating mga sobra sa eskwelahan, sobrang dami kasi ating mga schoolrooms, ayun po na isa po nakitang problema. Kaya nga po, ang ano po dito, siguro after a year na mapuno po yan, siguro bigyan natin ng time, no? Ayan po inakasama po sa report ng ating EDCOM 2. So, pagka na-report na po yan, talagang tinututukan. Opo. Dako, last na to. Promise, Sir Willie, yun hong problema sa bullying sa eskwelahan. Ano na ho ang napag-usapan din Actually po, matagal na pong issue yan. Ang problema, ito nga po, sabi po ng DILG kahapon, si Asik Beteleon, talaga po nagiging problema natin ng bullying. Sila po kasi ang nasa community affairs, no? Ang DILG at DepEd continuous po sa ating Child Protection Committee. So makikita po natin diyan yung nambubuli at saka yung nabuli, ang nasa upbringing po kasi ng magulang problema ng bata. Ang ano po dito siguro po yung nambuli meron po talagang problema rin. Kumbaga at least kailangan ng atensyon. At yung nabuli, siguro po kami, it takes two to tango, no? Sinasabi naman kung bakit itong nakaraan, nakita naman po natin na talagang binubugbog, kasalanan daw ng ganyan. So marami pong ganyan, Ang ano po dito, ang pinag-aaralan po namin, yung cost ng ating mga bata, na yung mga nambubuli, no? At ang ano po dito, isa pong solution dyan is yung tawag dito, is kumbaga, ibaba yung ating juvenile law. Ibaba po sa ang edad? Ang ano po ang siguro yun po suggestion namin sa mga 10, di ba nakikita po natin yung mga hindi lang po bullying, no? Kumbaga kasi malalakas ang loob kasi nga po hindi nakukulong, no? At ang ano po dito is sa ibang bansa po kasi kapag ang magulang ang bata nakasakit o nakapag-biktima magulang po kasama sa parusa.
Iyon. Okay. Sir Willie, pahingi ako ng part 2 siguro sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po, Sir Willie. Ano po? Sir? Ulit? Opo. Thank you po sa oras na binigay niyo sa DWIC. Maraming salamat po, Sir Dennis. Okay, thank you po. Thank you po. Salamat. Founding President ng National Parent Teachers Association, si Mr. Willie Rodriguez. Ronda Pilipinas! Parang napakamot ako ng ulo. No? Parang hindi pa yata nila na pag-uusapan na. Parang wala pa. Parang sa susunod na pasukan, problema na naman natin yan. Okay, teka muna. Bago kayo, saan mapunta yung pag-iisip ninyo, parang wala rin kayo na, wala, no? Parang na pinag-uusapan pa rin dahil matindi pag-aaral ang kailangan diyan. Alam nyo ba, mga misis ng tahanan, alam nyo ba na hindi lang LPG ang Regasco dahil sila rin ay kaisa ng ating gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad sa LPG industry tulad na lang ng illegal refilling at underfilling na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa consumers. Kaya kung ang hanap ninyo ay LPG na subok na sa kalidad, tamang timbang at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas, dito ka na lang. Laging tandaan, para sigurado, Regasco! Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. I-check ang product certification. Siguraduhin na ang LPG tank at accessories ay may Philippine Standard PS Mark. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Para sigurado, Regasco at sigurado ang oras ninyo, oras natin sa buong Pilipinas. 9 na minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid. Ito na mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Punta natin ang ating balitang sports. UST, UP at Adamson tabla sa unang pwesto sa UAAP Season 88 Softball. Alamin natin sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinalo ng University of Santo Tomas ang University of the Philippines sa score ng 5-1 sa UAAP Season 88 Softball Tournament. Dahil sa panalong ito, tabla ngayon sa unang pwesto ang UST, UP at Adamson University sa torneo. Nagpakita ng magandang laro ang rookie ng UST na si Ana Rose Makatbag na nakapagtala ng 3 hits. Nag-ambag din si Jamie Bueza ng 2 hits at 2 runs batted in o RBI. Habang si Jen Degoliacion ay may 2 RBI. Sa ibang laro naman, tinalo ng Adamson University ang De La Salle University sa score na 3-1. Sa kasulukuyan, may 1 panalo at 4 na talo ang La Salle habang wala pang panalo ang Ateneo matapos ang 5 laro sa torneo. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Janine Gutierrez itinangging testbun siya. Nagdadalang tao. Alamin natin kung totoo. Alamin natin mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, itinanggi na aktres na si Janine Gutierrez ang mga kumakalat na usap-usapan sa social media na buntis na siya. Nagsimula ang issue matapos magkomento ng isang netizen sa kanyang post kung totoo ang balitang siya ay nagdadalang tao. Agad namang sumagot ang aktres at diretsang sinabi na fake news bilang paglilinaw sa kumakalat na usap-usapan. Kasalukuyang karelasyon ni Janine si Jericho Rosales na una nang nalink sa kanya noong 2024. Kamakailan lang din ay magkasama ang magkasintahan sa pagdiriwang
pagdiriwang ng karawan ng lolo na aktres na si Eddie Gutierrez. At iyan aking balitang showbiz para sa Pinometodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At need a spectacular party spread? Yon! MC Grazing Table offers curated tables that are edible masterpieces. Give your guests an unforgettable feast of flavors. Kasarap nito. Itong grazing table na rin. Kailan na diba nung nag-contract signing tayo? Kasarap! Oo. Yan, MC Grazing Table. Hanapin niyo po sila sa Facebook or sa Viber. Ito po kanilang number. Kasarap! Kasarap! O, totoo yan. Kasarap. Ang ganda pa ng pagkakaga, nakakayaman. Nakakayaman. Totoo. Pag may ganyan kayo, parang ang yaman nyo. Oo. Yan ho, number nila. 0960-844-8546. Para sa nakakayaman look na grazing table, hanapin ang MC Grazing Table. Kasarap! Ronda Pilipinas. At bago po tayo magpaalam, tayo po'y bumasa ng isang message na nanggagaling po kay Boss Edgard Cabangon. Tuwing umaga siya ay nagbibigay ng mga mensahe na katulad nito. A happy good reminder, life is like a bowl of ice cream. We can either take our spoon and eat it, or we can just sit and watch the ice cream melt. Oy. Let's not wait for the opportunity to pass us by. Stand up and let's grab our spoon. Think good. Think God. Thank God. Boss, thank you. At yan nakabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.